Proyekto Helmo. Ako po si Julio, taga-probinsya. Nung bata ako ay mahilig na ako sa mga kwentong katatakutan. At sa tuwing naririnig ako ng lola Morticia ko na bumabangka sa kwentuhan tungkol sa mga multo, aswang at mga mangkukulam, palagi niya akong sinasabihan na magdasal bago magkwento. Lalong-lalo na kapag tapos na ang kwentuhan. Isang paraan umano yun, Sir Seth, para mailayo tayo sa sumpa ng mga negatibong nilalang na maaaring magdulot sa atin ng karamdaman at kamalasan. Karamihan kasi umano sa mga nag-uusap tungkol sa mga negatibo, nakaka-attract at sinasamahan ng mga itim na elemento. Kaya ganun po ang ginagawa namin magmula noon. Nagdarasal kami bago magkwentuhan ng nakakatakot. 14 anyos na ako noon. High school student na. Nang kumalat ang tsismis sa sitio namin na may binabarang umano na magandang babae na nakatira lang malapit sa simbahan. Itago na lamang natin siya sa pangalang Osang, ang magandang babae na ito. Dayo siya sa lugar namin. Laking Maynila siya at dati umanong GRO sa Ermita. Hindi naman namin alam ang kahulugan ng GRO. Ang alam lang namin noon, maganda siyang babae na kakaiba talaga magdamit at pumustura. Siya umano ang bumili ng kabaret na tambayan ng mga magsasaka sa amin kapag gabi noon. Isa itong maliit na bahay aliwan. May mga alak na maiinom, mga pagkaing mapupulutan at mga babaeng sasayawan ka ng harap-harapan. Yung iba, pagkatapos sumayaw, alam niyo na kung ano ang kasunod. Si Osang ang bagong may-ari ng kabaret na yon. Binili ni Osang sa dating kagawad na nagpapatakbo nito. Kwento lang yun sa akin ng mga tropa kong sila Poppert, Bambam at Jello. Pero hindi ko pa talaga narating yung kabaret. Gustuin ko man, mapapalo lang ako ng lola ko. Wala pang 1 taon si Osang sa sitio namin ay marami ng galit na matandang babae sa kanya. Lalo na yung mga konserbatibo. Gayon din ang mga kababaihang natabunan ng alindog at ganda niya. Tulad ng mga dalaga, matandang dalaga at mga may kasintahan na. Lahat kasi ng mga nobyo, asawa at lalaking gusto ng mga babaeng ito. Nanliligaw halos lahat sa batang-batang si Osang, na talaga namang artistahin kapag nakita mo sa personal. Kahit ako at ang mga tropa ko, nagkagusto kay Osang noon. Nang unang beses ko siyang nakitang nakasakay sa bisikleta habang naka-shorts lang, napanganga talaga ako. Kaya naman nang biglang naglaho si Osang sa kabaret at ilang linggo na hindi matagpuan, ay nagkagulo sa sitio namin. Maraming mga regular na manginginom at customer sa kabaret ang nagalit nang hindi nila makita si Osang gabi-gabi. Kumalat ang buong tsismis na nagayuma umano si Osang ng isang mayamang lalaki at sumama na ito. Marami ang nagselos at nainggit sa pinagpalang lalaki. Yun ang tsismis na mabilis na kumalat sa buong sitio. Pero kabaliktaran ang ikinalat na balita ni Aling Bebeng. Sang-ayon kay Aling Bebeng, si Osang ang nanggagayuma sa mga kalalakihan sa buong sitio. Kaya lahat nahahalina sa alindog niya. Sikat si Aling Bebeng sa sitio namin. Sikat siya dahil isa siyang mambabarang. Isang bagay na itinatanggi ni Aling Bebeng kahit ilang ulit na siyang nahuling nagriritual sa kubo niya sa paanan ng talon. Sa gilid ng talon sa bandang kagubatan nakatira siya. Doon siya nanirahan simula nang iwanan siya ng asawa niyang mangingisda
at ipagpalit sa nakilalang batang kasambahay na nagbakasyon lang sa probinsya namin. Nang sumama sa Maynila si Mang Lagro sa kasambahay, gumuho na ng tuluyan ang paniniwala ni Aling Bebeng sa matrimonya ng kasal at sa Panginoon. Sabi ng lola ko, nalugmok daw talaga sa sama ng loob si Aling Bebeng. Nilamon ng lungkot, puot, depresyon at kadiliman. Kaya't nagpakalayo-layo ito sa mga tao at tumira sa paanan ng talon sa kabundukan, kung saan matagal nang sinasabi ng lola ko na pugad umano ng mga masasamang espiritu. Mga kaluluwang itim na naghahanap ng masasaniban. Mga negatibong elemento na alagad ni Satanas. Marami umano kasing mga kababaihan ang ginahasa, inabuso, pinahirapan bago pinatay ng mga Hapones sa paanan ng talon na ito noong sinakop ang bansa natin ng bansang Japan. Marami rin umano na mga comfort women ang nagpatiwakal sa kagubatan na yon. Tumalon sila mula sa itaas ng talon at nagpakamatay kesa pagsamantalahan ng mga Hapones. Kaya naman magmula nun, bawat taong pumupunta dun sa lugar na ito, naaaksidente, nalulunod, o kaya'y nawawala na lamang ng kusa. Doon na dumilim ng dumilim ang paanan ng talon at wala ng taong nagtangkang pumunta sa pugad ng demonyo. Ayon pa sa aking lola, doon umano sa liblib na lugar na yon, nahuhuling ng babarang si Aling Bebeng. Sinimula nito ang pambabarang sa asawang nasa Maynila na si Lagro. Lumuwas raw isang araw ang buong angkan nila Mang Lagro sa Maynila nang biglang magkabutas-butas ang katawan nito at labasan ng mga malalaking buhay na uwang. Detalyado pa po sa isipan ko ang kwento tungkol kay Mang Lagro dahil kasama si Poppert na tropa ko sa bumisita sa tiyuhin niya. Pamangkin ni Mang Lagro ang tropa ko. Diring-diri ako, Julio. Inuuod ang tiyuhin ko pero buhay pa siya. Nangingilabot na kwento sa akin ni Poppert. Kung titingnan umano na maigi ang tiyuhin niya, dinaig pa umano nito ang naaagnas na bangkay sa dami ng ipis at uod na lumalabas ng kusa sa mga tila binutas na balat sa buong katawan ni Mang Lagro. Pinagamot sa albularyo sa Maynila si Mang Lagro pero hindi umano mahuli ng manggagamot ang mangbabarang dahil hindi lamang daw simpleng ritual ang ginawa nito. Nagtatawag umano ito ng bantay. Bantay? Tanong ko sa kaibigan ko. Bantay na espiritong itim. Isang demonyo. Pagdidiin ni Poppert nun. Natakot kaming magtotropa sa sinabi niyo ni Poppert. Hindi raw talaga gagaling si Mang Lagro dahil bukod sa hinaharangan ng demonyo ang kapangyarihan ng manggagamot, ay lalo itong lumalakas dahil sa puot na pinapalipad hangin ng mambabarang. Ang nakakakilabot sa lahat, nalaman ng albularyo ang itsura ng mangbabarang dahil sa pagtatawas niya. Pinangalanan pa ito ng matandang manggagamot. Bebeng. Bebeng ang pangalan ng mambabarang. Galit na kumpirmasyon ng albularyo. Nagpuyos sa galit ang mga kapatid ni Mang Lagro. Lumuwas sila pabalik sa sitio namin at isang grupo nilang sinugod si Aling Bebeng sa bahay nito malapit sa talon. Kamusta kayo? Napadalaw yata kayong bigla. Nakangiting bati pa umano ni Aling Bebeng habang may hawak na garapon na puno ng mga uwang nun. Bulate, ipis, uod at salagubang.
Nasuntok umano sa galit ng napakalakas sa muka ng kuya ni Mang Lagro si Aling Bebeng noon. Duguan na sumalpak sa lupa ang mukha ng sinasabing mambabarang. Gumapang ito sa lupa na parang ahas. "Mangkukulam! Dapat sa'yo pinapatay!" Tumawa lamang mano si Aling Bebeng at dahan-dahang tumayo. Maya-maya pa ay nagbitaw ito ng orasyon. Isang salitang tunog Latin na tunog Hiligaynon. Hindi pa natatapos ang orasyon ay pinagtulungang bugbugin ng mga lalaking kapatid ni Mang Lagro ang asawa nitong si Aling Bebeng. Hindi raw lumaban ng babae kahit putok at sabog na ang mukha nito. Dinuraan pa raw nila si Aling Bebeng ng iwanang duguan sa bakuran. At nang sumunod na araw, nakatanggap sila ng tawag mula sa Maynila. Patay na si Mang Lagro. Patay na ang asawa ni Aling Bebeng. Nagsuka umano ito ng galon-galon na dugo bago tuluyang nangisay at sumigaw. Dinala sa ospital ang bangkay. Pina-autopsy. Hindi maipaliwanag ng nag-autopsy ang tunay na ikinamatay ni Mang Lagro pero isang bagay lamang umano ang sigurado nun. Binugbog si Mang Lagro ng todo, kaya't nagsuka ito ng dugo at namatay. Doon na kumalat ang nakakahindik na itim na kapangyarihan ni Aling Bebeng sa buong sitio namin. Kinatakutan siya ng lahat ng pamilya, lalo na ng mga bata dahil napabayaan na ni Aling Bebeng ang itsura niya. Nagmukha na siyang taong grasa, kaya hindi lang mambabarang ang tawag sa kanya sa tuwing naglalakad siya sa palengke ng Tulalanon. Tinatawag din siya ng mga tambay ng "Aswang! Si Aling Bebeng! Aswang yan!" Sabay tawanan ng buong grupo ng tricycle driver habang kausap si Osang na naghahanap ng masasakyan pa uwi nun. May mga nagsasabing tambay na matagal na umanong nagmamanman si Aling Bebeng kay Osang. Simula kasi nang makita ni Aling Bebeng si Osang ay hindi na nito nilubayan ng titig ang magandang dalagang may-ari ng kabaret. "Ginagayungan mo sila, no?" Tanong umano ni Aling Bebeng minsan kay Osang habang namimili ito sa palengke. "Ano po? Anong ginagayuma?" Sagot ni Osang. "Malandi kang babae. Mga agaw ka ng asawa." Madiin na bintang umano ni Aling Bebeng kay Osang nun. Pinagtawanan lamang mano ni Osang ang gusgusing matanda at hindi na ito kinausap pa. Ito ang sabi ng tambay na tricycle driver na si Jamil na may gusto kay Osang. Kaya naman ang ilang linggong mawala si Osang nun. Itong tambay na si Jamil ang pinaghinalaan na kumidnap dito. Nagwala ang tricycle driver na si Jamil. Naghamon pa ito na mapakita sila ng patunay at dahil sa away ng mga kalalakihan dahil kay Osang, nadiskubre nila na nagtatago lang pala ito sa bahay niya. Itinuro ni Jamil kung saan nakatira si Osang, kasama ang ilang mga kalalakihan na customer ni Osang sa kabaret. Sa pilitan nilang binuksan ang bahay nito. Sabay-sabay umano na sumuka ang mga kalalakihan ng umalingasaw ang tila pinaghalong bulok na isda at inaagnas na karne at patay na daga sa pagbukas nila ng pintuan. Doon ay nakita nila Jamil na nakaratay sa ibabaw ng hapagkainan si Osang. Hubot-hubad na nilalanggas ang mga butas na sugat sa buo niyang katawan. Hindi nila ito malapitan dahil may mga malaking dagang buhay umano na nag-uunahang makaakyat sa mesa para kainin ang nabubulok na sugat niya. Bumuka ang bibig nito at nakita nilang may mga nakapasok na lupa sa bibig niya. "Tulong!"
pagmamakaawa ni Osang. "Nababarang si Osang," sabi ng isang matandang lalaki. "Ganyan din ang itsura ng namatay kong asawa. Binarang din yung asawa ko," dagdag pa niya. Sumigaw si Jamil ng, "Dali natin siya kay Kamaldang. Si Kamaldang lang ang makakagamot kay Osang." Agad nilang kinumutan ang hubad at sugatang katawan ni Osang at pinagtulungang buhatin pasakay sa jeep ng isa sa mga customer ni Osang sa kabaret. Gulat na gulat umano silang lahat sa bigat niya. Umuungol pa umano ito sa sobrang sakit ng buhatin ng mahigit sa 20 kalalakihan ang binabarang niyang katawan. Pero nagtagumpay silang maisakay sa jeep at madala ang inaapoy na sa lagnat na si Osang noon. Dun sa kabilang ibayo, sa kabilang bahagi ng bundok kung saan matatagpuan ng talon, doon nakatira ang albularyang si Kamaldang sa isang tatsulok na puting kubo. 1 oras ang biyahe mula sa bahay ni Osang. Mabato ang sirasirang daan at napakadilim ng kadawangan na pinasok nila. Pero hindi natakot ang mahigit sa 25 kalalakihan na sumama kay Osang noon. Sa labas pa lamang umano ng kubo ni Kamaldang ay nakita na nila ang maliit na dalagitang mukhang 12 anyos lamang. Nakaitim itong bestida at puting belo. Ang tila dalagitang ito ay walang iba kundi ang albularyang si Kamaldang. May hawak itong tabak. Isang tabak na hugis-kris na sandata ng mga Moro nung sinaunang panahon. Winawasiwas nito ang hawak na sandata habang hinihintay na makapag-park ang jeep at maibaba ang pinabarang na si Osang. "Ihiga niyo siya sa banig na ito," matapang na wika ng manggagamot. Sumunod ang mga kalalakihan sa utos ng albularya. Tila alam na ni Kamaldang na paparating sila nung gabing yon. May banig nang nakalapag sa lupa sa bakuran. Nang mailapag si Osang sa banig ay agad na kumuha ng garagarapon na asin si Kamaldang. Binuhusan ng paligid ng banig. Gumawa siya ng tila bundok ng asin na magiging kampo ni Osang laban sa kapangyarihang itim. Maya-maya, gumalaw na parang isang datu si Kamaldang. Iwinasiwas niya ang kanyang tabak habang umuusal ng mga katagang. Walang nakaunawa ni isa sa mga kalalakihan. Habang tila sumasayaw si Kamaldang, bigla umanong naglapitan na lamang sa nakahigang si Osang ang iba't ibang uri ng insekto. Mga hantik, gamo-gamo, ipis, paru-paro. Libu-libong insekto ang lumapit kay Osang pero hindi sila makapasok sa mga butas-butas na sugat ng dalaga dahil sa gabundok na asin na tila nagbabaga na. Ni hindi sila makadapo sa katawan ni Osang. Kumuha ng tubig mula sa banga na may marka ng krus si Kamaldang at isinaboy ito sa katawan ni Osang. Nangilabot ang lahat ng maglabasan ng mas maraming uri ng insekto mula sa loob ng mga sugat nito. Umiyak si Osang sa sobrang sakit pero walang magawa ang lahat. Kailangan umanong palabasin ni Kamaldang ang lahat ng insekto na ipinasok ng mambabarang sa katawan niya. Nang lumipas ang ilang sandali, habang nakanganga at sumisigaw si Osang, ay nilaslas ni Kamaldang ang pulso niya at pinainom ang sumambulat niyang dugo kay Osang. Nalunok ni Osang ang malapot na dugo ni Kamaldang. Pagkatapos noon ay parang nagkaroon daw ng epidemya ng insekto sa buong paligid. Nagsipagliparan, nagtakbuhan papasok sa lupa ang lahat ng insektong naroroon. Muling binuhusan at tinugasan ni Kamaldang ang mga sugat ni Osang. Yung palang tubig sa banga
ay inipong banal na tubig ni Kamaldang mula sa simbahan. Agua bendita. Nang malinis at malanggas ng albularya ang kaawa-awang si Osang, ay biglang sumigaw si Kamaldang. O Diyos, ikaw ang aking kalakasan. Maghihintay ako sa inyo dahil ikaw ang aking tagapagtanggol at ikaw ang Diyos na nagmamahal sa akin. Manguna ka sa akin at pakita mo sa akin ang pagbagsak ng aking mga kaaway. Pagkatapos ng mga katagang isinigaw ni Kamaldang, itinarak sa dilim ng albularya ang hawak na tabak. May nasaksak umano ang tabak sa dilim nun. Isang malakas na ungol ang narinig ng lahat. Pinaghalong boses ng demonyo at boses ng isang babae. Matapos mawalan ng malay tao si Osang, ay pinalitan ang kanyang higaan. Pinatuyo ng mga matatandang babaeng alalay ni Kamaldang ang buong katawan ni Osang bago ipinasok sa kubo. Magsiuwi na ang lahat, magsihayo at matulog na. Patay na ang mambabarang. Ito ang mga huling kataga ng tila inosenteng dalagitang bata na si Kamaldang na, sa tunay na buhay umano, ay nasa 60 anyos ng edad. Lumipas ang 2 araw. Natagpuang patay si Aling Bebeng. Natagpuan ng mga taong naligo sa talon ang katawan nito na nakalutang sa gitna ng malalim na tubig. Kinuha ng mga barangay tanod ang bangkay na sinasabing mangbabarang at nang dalhin sa morgue, natagpuan ng isang malaking tabak na nakapasak sa sikmura nito. Hindi alam kung nagsaksak ng sarili si Aling Bebeng o sinaksak ng kung sino man. Isang bagay lang ang malinaw. Gumaling at bumalik sa dating anyo si Osang nang mamatay si Aling Bebeng. Nagpasama pa sa mga kaibigan niya si Osang nang ilamay si Aling Bebeng noon. Kahit walang kamag-anak at walang gustong makiramay, nakipaglibing pa rin si Osang nang ilibing ang matandang yon. Pero simula umano ng gabi ng libing, akala ni Osang tapos ng lahat. Papatulog na umano siya mula sa kabaret nang makita niya ang isang matandang mukhang taong grasa na naghihintay sa kanya sa pintuan ng bahay niya. Aling Bebeng? Takot na sabi ni Osang nang makita ang multo ng matanda. Tumakbo si Osang sa simbahan na kalapit lang ng bahay niya at doon ay nanginginig niyang isinalaysay ang nakita niya. Pinakalma siya ng mga madre at pare na siyang pinatulog sa simbahan. Pero hindi pa rin daw tumigil ang mga kababalagan sa buhay niya. Isang araw, nagpasya na siyang ibenta ang kabaret at bumalik na lamang sa Maynila, kung saan siya talaga nanggaling. Maraming kalalakihan ang nalungkot pero walang nagawa. Gabi na nang bumiyahe si Osang pa Maynila. Nang sumapit ang 2:00 ng madaling araw, huminto umano ang bus at nagsakay ng isang pasahero. Dahil tutulog-tulog si Osang, hindi niya alam na tinabihan siya ng matandang bagong sakay sa likuran ng bus. Saan ka ba nakatira sa Maynila? Malamig na bulong ng katabi ni Osang. Pupungas-pungas na sumagot si Osang ng, sa Singalong po. Hindi na nakapagsalita si Osang nang makita niyang katabi niya sa bus ang mangbabarang na si Aling Bebeng. Duguan ito at may mga lumalabas na bulate sa mga mata nang makipagtitigan sa kanya. Parang baliw umano na pumaras si Osang at sumakay na lamang sa ibang sasakyan. Hindi ko alam kung totoo ang pangyayari na yun dahil wala namang taga-sityo namin ang nakasaksi. Maliban na lang nang bumalik si Osang sa lugar namin matapos ang 2 taong pamamahinga.
Marami ang natuwa nang makita nilang muli si Osang pero marami rin ang biglang nalungkot nang mapansin nilang maraming peklat sa pulso ang dating makinis na dalaga. Hindi na ito kasing sigla tulad ng dati. May mga natuyong sugat ng paglalaslas sa braso. Osang, anong nangyari sa braso mo? Tanong ni Jamil na hindi pa rin makalimot sa alindog niya. Sa mga eksaktong salita ni Osang, ikinuwento nito ang pinagdaanan niya sa Maynila. Ayon sa kanya, ayaw umano siyang patahimikin gabi-gabi. May nagpapakita umano sa kanya, nakalutang, nagpupuyo sa galit. Nakakatakot umano si Aling Bebeng. Humingi na umano siya ng tawad pero lalo siyang nananakit. Nagigising na lamang siya na hindi niya mapigilan ang sarili sa paglalaslas. Hindi umano siyang may gawa ng sugat, kundi si Aling Bebeng nun. Minumulto umano siya ng mambabarang. Naroroon umano siya sa sitio para parusahan si Kamaldang. Gusto umano ni Aling Bebeng na patayin ni Osang si Kamaldang. Kumalat ang kwentong ito sa buong sitio. Nakarating pa sa ibang probinsya. Nag-alala ang mga kaparian sa lugar namin noon. Kinupkop si Osang at binantayan laban sa masamang espiritu ng demonyo. Ayon sa pare, ang mga multo umano ay replika na lamang ng dating tayo. Mga kampon ni Satanas ang mga nagpapanggap na multo na dati na nating kilala na ang tanging hangad ay linlangin tayo at saktan. Ilang taon na inalagaan ng mga pari si Osang para hindi nasapian pa. At nang mawala ang pagpaparamdam ng demonyo sa buhay niya, kasama ang mga tao ng sitio at mga tauhan ng simbahang Katolika, pinabasbasan ni Osang ang pugad ng masasamang espiritu kung saan dati nakatira at namatay si Aling Bebeng. At magmula nun, ay wala nang isang taong natakot pang dumalaw mag-isa sa paanan ng talon na matatagpuan sa kadawagan ng kagubatan.